Soprano alto. Gusto ko nang kumanta kasi. Kain na tayo guys. Hindi na naman kami nakapagluto. Dahil kasi, bakit na tayo hindi nagluto? Dahil kasi aalis kami ng maya-maya lang. Alis na kami. Pupunta kami ng airport. May hahatid kami sa airport. Ang aming friend. Kaya nagpa-deliver na lang kami. Nagpa-deliver na lang kami ng Toll House. May pansit. Gusto mong buksan ko ako yung may pansit. Yung last time. Alam mo sa picture, tama nga. Ang picture, pansit bihon. Sabi ko sa'yo. Pero ang dumadating, pansit gisado. Silipin niya natin kung ano itong... Kasi masarap naman yung pansit gisado. Ito bihon! Ito. Sumali yung dineliver sa atin last time. Bihon din! Sarap! Mamaya ako nakakanin yan. Sige, dinner na lang natin yan. Kain tayo, friends. Gutom Kasi, na. ang kakainin namin ay beef. Ay, mas marami din yung sabaw ito. Gusto mo ng maraming sabaw. Beef ribs. Sarap. Ito na naman si Boy Sarap. Kung hindi mo pa guys na-try yung beef ribs ng Toll House, try nyo, masarap. Sa akin, purple rice. And may puting rice sa ibabaw. Nag-pray na kami. Gaming bili tayo. Tsaka meron akong buko. Ako naman ang tira kong nasty fiber. Meron kasi kaming friends na bumili ng bahay dito. Pero babalik sila ng March. Babalik ka Amerika. Ng Amerika. Pero ngayon, pupunta sila ng Dubai. For 5 days. 6 days. Wow! 6 days? Wow! Sana all. Hindi pa ako nakapunta ng Dubai. Hindi pa kami nakapunta ng Dubai. Sana all. No? Ito yung maliit na macaroni. Siya mayroon din. Guys, try nyo to. Tipak-tipak na Beef. beef. Wala sabaw sa'yo. Ito maraming sabaw. Kain na kayo guys. Ay. Pinupunas mo, napupunit. Natutunaw. Pag nabasa, tunaw. Sarap, no? Kasi may mga liquid dito. Masarap ang timpla nila. Sarap. Very good. Very good. Yeah.
Ang bilis mo kumain? Ha? Yeah. Bakit? Parang may contest ah. Masarap eh. Pwede yung konting puti. Ay, lit-lit-litid, no? Dumating na pala guys ang ano? Ang juicer. Nasaan banda? Takpan mo. Move ka, move. Yan. Ayun. Doon. Laking mo. Hindi ko pa nabuksan. Ang bilis lang. Ito friends oh. Parang Ribs. 2 days lang dumating na. Ribs oh. Laki na. Kasi natin buto. Ngayon buto oh. Gusto ko rin yung ano, pancit gisado na Mickey. Pero mas gusto ko itong bihon. Sarap pareho. Ibig sabihin yung last time mali yung ano. No. Yung sinadala no. Pero at least mabuti na tikman natin no. Ano ba in-order mo ngayon? The same na ano. Doon nga sabi ko, bakit na ano ito pancit gisado yet na ano ni Mickey. Yung order ko bihon, ang picture bihon, di ba sabi ko? The same lang naman. Ganun yung nakalagay, pancit gisado. Doon dumating yung bihon. Hindi ba dapat sasabihin mo, bihon, gano'n? Hindi, walang choice. Wala siyang choice. Masarap siya. Yeah. Naglakad kami kanina, guys. 2 miles ulit. Malapit na akong ng mga tawagin ng mga friends natin na ano. Yeah. Boy, sarap. Okay lang. Tapos na ako. Ito ang laki ng tipak ko. Laki. Ayan o. Toll House. Beef ribs. Ay! Yeah. Beef ribs. Ayan o. Beef ribs. Sarap. Ayun, laki ng buto. Ang laki ng buto oh. Buto. Ang dali mo ang bilis mo. Yung juicer pala na to, guys. Tinignan ko kagabi. Yung ano, yung sa Lazada, yung video. May pwede ka palang iset na kung gusto mo kasama ang pouch sa iinumin mo or walang pouch. Ayoko na may pouch. Mahirap inumin. Hindi ka makakarami. Nagsasawa ako.
I know you need fiber, kaya nag-iinom ako ng fiber drink kasi gusto kong lasa, hindi dahil may fiber. Lunes din ng fiber. Tama, kailangan mo ng fiber sa juicing mo. Excuse. Ang sauce niya, hindi yung hindi yung liquidy. Ano siya, medyo... May lapot ng konti. May lapot. Konti lang, hindi siya malapot na malapot. Yeah, oo. To friends, kaya ang gusto ko sa sa Ayun. buto. Di may buto-buto, may litid-litid. Yan ang gusto ko. Yan ang masarap. Sorry dun sa hindi kumakain ng litid at saka ng buto-buto sorry. Ako enjoy ko lang. Alam mo, sasarapan din sila ng buto-buto. Sarap. Nadamuhan na yung empty lot natin, guys. Mataas talaga siya kaysa kalsada. Kaya ang bahay namin mas mataas sa kalsada kasi pareho lang yata ang nito. Tapos tinabakan pa to ng konti pa eh. Hindi kasi ito. Mataas siya. Mataas. Ginawang mataas. Sinabi sa amin, tatambakan namin. Nung ginawa ito? Ano malay ko doon? Sige lang. Maganda naman kinilabasan. Mas mataas kami sa level ng kalsada. Kaya yung empty lot, ganun din, mataas. Kung ile-level mo daw siya sa kalsada, paano daw? Gano'ng karaming lupa ang alisin? Mga 5 truck. Mga 5 truck ang alisin. Pero sabi ko, huwag mo na alisin. Yung iba nga nagtatambak para tumaas yung bahay nila. Yung lupa nila, huwag mo na alisin. Ditid-ditid Wow, sarap. Ayan Wow, yan. Sa gilid ka. Thank you, Lord. Maganda rin tayo may order, dahil kasi convenient din. Kagaya kanina, aalis sana kami. Pupunta kami ng McDonald's. Hindi sa umaga yun, nung umaga yun. Hindi, yung pumunta sana kami sa tindahan. Kaya alanganing oras, dahil nga maghahatid kami sa airport, kumbaga may time. Kung wala kaming pupuntahan, no problem, pwede kami. Kasi inaantay namin itong nag-text yung magde-deliver. Excuse me. Nag-text yung magde-deliver, please stand by po, sabi ganon, may delivery. Tinignan ko ngayon kasi dalawang order ko, yung isang duck, na malaking duck, na una ni Sky kasi gusto niya nag-uunan. Meron siya pero maliit. Sabi ko, kung yun lang ang i-deliver today, okay lang, sabi ko, umalis tayo kasi pwede natin sabihin, sige, itapon mo lang kasi stuffed animal lang naman eh. Tapon mo lang over sa bakod. Kaya lang nung tinignan ko, akala ko in 2 days pa dadating yung juicer. Yun na pala, juicer hindi pwedeng ayoko namang iiwan dyan kasi siya mo iiwan, yung minsan pag mga bagay na hindi naman mamahalin na pinapalagay ko lang sa ibabaw ng pader. Pagka gano'n ayoko mahulog, baka mabasa, magsira, mga gano'n. Kaya sabi ko na kung gaantay natin, hindi kami nakaalis. Ngayon ayoko nang magluto dahil nakaligo na ako. Ayoko mag-amoy ginisa. Kaya sabi ko, order na tayo ka. Dapat pala binuksan ko ito para na hindi masira kasi mainit eh. Baka masira ang pansit. Baka madaling masira ang pansit, guys, no? Busog na ako pero hindi lang ako busog pa, kakainin ko to ngayon. Thank you, Lord. Ayan, friends, parang konti. Pero pagka nilagay mo sa plato, dami. Kasi mabubusog ka. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Ito pa isa, bubuksan ko. Kainin mo yung panghimagas mo. Parang busog na ako. Tagay mo dyan, mamaya mo kainin.
Hindi na, ano ko na para Sa, kumukunti. sa nagtanong kung meron akong video ng ano, yung Graham bars, wala. Pero paubos na, gagawa ko ulit. Baka ibang flavor, pero the same naman ang procedure. So, ibibideo ko na next time. Sorry, pero magkakaroon na tayo ng ano, mamimili pa pala ako ng mga gulay-gulay para sa ating juicing. I'm excited kasi isipin mo mag-iisang taon na hindi ako nag-juicing. Mula nang nandito kami, hindi ako nag-juicing kasi wala naman akong juicer. Pinamigay ko na yung dati kong juicer. Ayan siya, guys. Ah, Pansit. Masarap siya. sarap siya. Lahat. Kasi sa pansit gusto namin yung ano lang. Yung parang simple lang pagkaluto. Yung pansit ko, naku, sarap na sarap siya. Ay, pansit ko, at saka spaghetti pala na may nagtanong din kung paano ginawa. Simple lang. At saka yung spaghetti, ano lang naman yung spaghetti sauce ng Pilipino. Gisa lang ako ng giniling at saka konting giniling lang dahil ayaw niyang maraming giniling. Kahit sa pansit ayaw niyang malalaki ang mga, ang tawag doon? Sahog. Sahog. Pero masarap. Matakaw ako ng gulay, malakas ako sa gulay. Aha. Pero pag sa pansit, gusto Ayan ko na. nakakain more yung noodles. Kahit yung mga bata. Ngayon lumaki na sila, medyo okay na. Pero nung bata sila, as in, aalisin nila yung mga sahog, lalagay sa gilid ng ano nila. Kaya ako nga nung dati, pag nagpapansit ako, ano pa, ginigiling ko pa yung manok. Tinalagay ko sa chopper. Para na giniling lang ang manok, hindi yung malalaking tipak. Kung hindi nila kakaining tatlo. Lalagay lang dun sa gilid. Pero ako sa pansit, gusto ko malagulay. Pag kumain ako sa labas, or sa mga party, tapos may pansit, tapos malalaking hiwa ng gulay, gusto ko. Walang problema doon. Mm-mm. Alam mo, masarap magpansit si Ate Sed, no? Doon ako natuto kay Ate Sed sa kapatid niya. Pinanood ko siya kung paano niya ginagawa ang pansit niya. Matanda na ako natutong magluto ng pansit. Lahat naman natutunan mo, matanda ka na Ano. Saka sa amin kasi dati, siguro, thank you. Siguro sa amin, sa matandaan ko lang, siguro mga 2-3 beses lang kami nagpansit bihon. You know why? Ang pansit bihon madaling mas panis, di ba? Eh kung wala kang ref, kumbaga mahirap magluto ng pansit bihon, kailangan konti lang tapos ubusin mo na kaagad. Ano, busog? Ha? Busog? Lusog. Okay pa, may time pa. Guys, pag walking namin kanina, pagbalik dito, nagkape kami. Ay, ako nga hindi nagkape eh. Pagka nanghingi siyang kape, ibig sabihin ng kape, may kasamang itlog na sunny side up. 1 o 2, depende. Hingi siyang kape. Ako hindi lang ako nagkape eh. Pero decaf yung kape namin, di ba? Tapos, nag-itlog din ako. Tig-isa kaming itlog. Pagkatapos nun, parang akong pagod na antok. Oh my gosh, naidlip ako dyan sa recline. Ay, nasa manonood na siyang TV ako. Sabi niya, sige, manood ka. Sabi ko, sige. Ay, naku, pumunta ako sa room. Sabi ko, idlip ako sandali. Gaano ako katagal na tulog? 2 hours, sobra naman. 1 hour and a half siguro. 1 hour. No? You sure? Dito lang. Ayun lang, lagay mo lang. Nakatulog ako, guys. Ang sarap ng tulog ko. Ikaw pa. Madali akong gumawa ng tulog. Hindi yan nabibili ng pera. Kahit ka pa mag-sleeping pills, kahit ka pa, like ang nanay ko, ang sakit insomnia. Salamat sa Diyos, hindi ko namana. Pagka sinabi kong gusto kong matulog, kahit wala akong antok, pwede akong matulog. Nakakagawa ko ng tulog. Much more kung antok ako talaga namang, ay, ang sarap.
Namana ko naman yun sa tatay ko, madaling gumawa ng tulog tatay ko. Si daddy at saka si mama, Dora. Yung lola ko, ay naku, doon ko lang Ewan ko sa inyo. Ay, doon ko, ay naku, blessing yan. Ganun ba? Yeah, yung madali kang gumawa ng tulog. Lalo kasi normally, kahit pagka tumatanda ka na, ano na, may insomnia ka na. Pagka nagising ka sa middle of the night, alas 2, alas 3, naku, hirap na matulog. Bihira sa buhay ko na mangyari ng ganyan. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Pagka ganyan, titingin lang ako ng phone ko. Ganon ako sa Facebook. Ay, nako. Wala pa. Sandali lang. Ay, nako. Tutulog siya naman ako. JR kanina pa nag-text ng anong oras yun? Nakatayo ka na eh. Hindi. 4 pa lang yun? Ay, hindi. 5 something na. something. Kasi nakatayo ka na Gumising eh. ako 5. Kasi nakatayo ka na eh. 5 something. Kasi pagka kanyang maliligo, maglalakad kami guys, ang nangyayari, so nag-a-alarm siya. Kahit antok na ako, pray na kami. No. Basa na kami ng verse. Basa kami ng comments. After that, tatayo na siya, maglilinis, may maliligo o kung anong gagawin niya. Ako patutulugin niya muna. Kasi ako mabilis ako maligo. Matagal siyang mag-ayos, matagal siyang mag-ayos ng katawan, maligo, mas matagal sa akin, mag-lotion, mas matagal sa akin. Parang siyang babae. Kaya siya pinapauna ko. Tapos ako at least makakatulog pa. Kasi kung ako ang mauna, mabilis akong gumalaw sa mga ganyan. Sakit ang tingin niya sa akin. Mabilis ako, anong mangyayari? Nakaligo na ako't lahat mag-aantay ako ngayon sa kanya. Mas mabuti bang itutulog ko yung antay ko. So, siya muna maligo. Lotion. No kidding guys, ganun siya mag-lotion. Ako, lalo pa dito sa Pilipinas, ang lagkit, ang init. Pero kaya siya makinis. Tapos, matutulog ako. Tapos pagka nakalabas na siya, alam niya na kung kailan ako tatawagin. Alam niya na what point in his, pag-aayos na pwede niya na ako tawagin. Tapos sabi niya, galing ko na. Ayan. Ngayon, kung maglalakad naman kami, ganun din. Tapos sabi niya sa akin, sige, matulog ka muna. Makakabalik pa ako ng tulog niyan. Kahit sandali. Hindi ka makasalita. Totoo. Busog ako. Pero totoo sinasabi ko, no? Busog ako. Naka 2 miles kami. Kasi inaano namin sa watch. Nagbibilang yung relo para mo alam mo kung ilang steps, ilang miles, Lap. ilang ganyan, Ilang minutes. Ano oras na? Aga pa. Aga pa. Pero hindi na tayo magtagal dahil kasi naalis pa tayo eh. Mamaya pa naman daw yung yung flight nila. Excuse me. Sabi ko mas mabuti yung mas mabuti mas maaga sa airport kaysa Kami guys, pag nag-travel kami, maaga kami talaga sa airport. At ako ang tao na pag nag-travel, airport pa lang, enjoy na ako. Yung nasa airport pa lang ako na, kahit saan lang ako pupunta, kahit domestic lang yan. Basta the fact na nasa airport na ako, enjoy na ako yan. Sarap. Tapos, di ba may iba na, nakakainip, or yung nabuburyo, yung mag-aantay ng matagal. Ako, hindi ako nabuburyo. Nasasayahan ako sa airport. Marami kang makikita. May mga tindahan, pwede ka magtingin-tingin doon. May mga pagkain, may mga inumin. Bakit hindi ka ikot-ikot? Ganun lang. Ako naman kasi, ang katwiran ko kasi, di bali maaga pagpunta ng airport. Dahil kasi, hindi mo alam kung ano nasa daan. Kung ano ma-intercept mo. True. Mamaya maka-intercept ka ng pako, na flat ka. Or kaya maka-intercept ka ng traffic. Yung gano'n. Kung ibang traffic na hindi mo inaakala. For example, alam mo na sa ganyang oras, wala namang traffic. Pero biglang nagka-traffic kasi may mga kung ano-ano. Aksidente, yung mga ganon, iniisip ko.
Kaya might as well, I leave early. At saka yung mga bata, mga anak namin, ganun din nakuha nila kasi pag may ano yan sila, may trip outside of US. Tawag ako niyan. Kailan yung nila? 13. 13. They're going, guys, pray ha. They're on their way. They will be going. They're not there on their way. They're going to Europe on the 13th. Ay, hindi 13, 17. 17. 17. Kasi yung show nila is the 23rd. Ayun, namana naman sa akin yun ng mga bata na di ba maaga din sila. Kasi nga sinasabi ko, hindi nyo alam kung ano ma-intercept yun natuto sa daan. Sila. Ayun. Kaya yung sabi ko noon na yung tinawagan ko minsan si JR papuntang Georgia lang yun, Atlanta, Georgia. Kumbaga nasa loob pa rin ng Amerika. Inaano ko na to make sure na umalis na. Malapit na sila sa airport. Pero sabi, nung tumawag ako, Ma'am, I'm already in the airport. Akala ko, sasabihan ko pa lang na, oh, anong oras ka aalis? Umalis ka na, huwag ka nang magtagal-tagal. Pagtawag ko, sabi niya, Ma'am, I'm already in the airport. I'm at the gate. I'm just waiting here. Para hindi ako ma-stress. Tama. Sabi ko, anak, tama. Ayan. Makakaihi ka. Magagawa mo kung anong gagawin mo. May phone ka naman. Mga airport, may wifi naman. Excuse me. Cellphone ka lang doon. Diba? Ganun lang. Kaysa yung nag-ano ka, nininervyos ka na, naku, malilate ako yung gano'n. Pero kasi meron naman talaga yung gusto, yung last minute. Meron talagang gano'n. Ang dami ko nakasama, yung mga nag-golf kami. Last minute. Yung tour dito, pag magtutur kami. Talagang mga last minute ang gusto. Alis, ako hindi. Mauna ako ng ilang oras. Ayaw ko ma-stress. Yun ang ayaw ko sa buhay, yung stress. Kung pwede mo naman i-avoid, bakit mo susuungin yung stress? I don't like stress. Especially nung tumanda na ako, I don't like stress. Ayaw ko ng anxiety. Ayaw ko maka-anxious ako dahil lang doon. Meron nga akong kasama ka-body ko. Nakatira dito sa Angeles. Dito tawagan kami. Nandito pa ako kasi punta siya dito. Dito pa ako sa Angeles, paalis pa lang. Hanggang sa paalis na. Dito kayo sa Pilipinas? Paalis na ako. Paalis na ako ng hotel. Ngayon, di usap kami, eto, paalis na ako. Mamadali na, syempre. Paalis pa lang yun. Ako, nasa Manila, sa Quezon City ko, papunta na ako ng airport. Hindi ka na malayo sa airport. Oo, pero ako on the way na. Siya, paalis pa lang dito. Oo. Ay, naku ako. Sabi ko gano'n. Hindi ako pwede ng ganyan. Hindi, na-stress ako. Kanya nagmo-monitor kami. Nasaan ka na? Ganito, gano'n, ganito. Ito, gano'n, ganito. Hanggang sa boarding na. Wala pa. Ay, sabi ko, naku, baka maiwan to. Buti naman, nagkita na kami sa loob na ng aeroplano. Oh my gosh. Sabi ko, oh my gosh. Hindi ako pwede nung gano'n. Yung recently na nag-viral sa Facebook, dito yun sa Clark na 30 minutes before take-off, nag-check-in siya, hindi na siya tinanggap. Tapos nag-live pa siya sa Facebook Live. Nagagalit siya dun sa iba area ata. Sabi niya, bakit ako hindi niyo tanggapin? 30 minutes pa naman in 30 minutes pa daw yung pag-take off. Sabi niya, hindi naman yun ang pag-take off ang binabasihan ng check-in nila. Sabi nila ganito. Kasi may timetable yun eh. Kasi sabi niya yung pagpaprocess, ang paglalagay ng bagahe mo, hindi siya tinanggap na alam nga naman, tatanggapin ka, check-in ka. Na yun? Pinapaandar na ang makina noon. Tapos, ano mangyayari? Yung baggage mo, nag-iisa ka, solo ko lang. Bubuksan pa yung compartment ng baggage compartment para lang maihabol yung bagahe. Iiwanan ka talaga. Kaya sinasabi, 3 oras bago lumipad ng eroplano. Pagka 3 to 4 hours pagka international flight. Kailangan, nandito kayo sa airport. Sinasabi naman yun eh. Pero sa totoo lang, talaga na-enjoy ko guys ang airport. Kaya, never ako naburyo sa airport. Kaya meron talaga na mahilig sa last minute. Pero there's a certain time naman na nakapabor naman sa amin.
ng nanay. Bakit? Galing kami saan dito? O doon kami galing? Dito sa Pilipinas. Balik kayo ng California. Pabalik kami ng California. Oh. Yung katulad no? Palibasa, nanay, siyempre, mabagal. Hanggang sa, na late kami. Pero hindi yung late na late. Ibig sabihin, patapos ng pagtanggap ng check-in. Pero dumating kami. Alam nyo ang nangyari? Ibinigay na yung upuan namin sa iba. Kaya nailagay kami sa first class. Siguro na sabi na senior citizen ito. Inilagay kami ngayon sa first class. Pabalik kami Walang na Amerika. extra bayad. Wala. Kasi siguro, ibinigay na yung seat namin sa iba. Yun, nakapabor naman yun. Pero, meron din naman senaryo that time, pabalik kami ng California. Nagbayad pa ako ng $50. Para? Sa isang apple. Isang apple, $50. Malaki apple. Di biyahe, pagkain, siyempre, sarap. Ang nanay, nasa aeroplano na. Merong apple. Ang laki ng apple. Di akala ko, nandun lang sa tabi niya. Nung baba na kami sa LA, nilagay ng nanay sa bag. Sabi niya, hindi ko na makakain siguro, uwi ko na lang. Ako naman, hindi ko nakita, hindi ko alam. Nilagay sa bag. Hindi pwede yun kahit galing sa aeroplano. Eto na ngayon, pagdating sa customs. Chinek yung bag ng nanay. Kasi nakita sa x-ray, yung nakita yung apple. Sabing ganon, bawal to. Ba't ako galing sa airport, sa aeroplano, it doesn't matter. You cannot bring fruits. Patay. Nakita ko, ba't nilagay nyo dyan? Hindi ko niya alam sabi niya ganon. Yan ang hinayang ako, sabi niya. Well, anong magiging senaryo nito? Di ka ako, magbayad tayo. Ayun, chinarge ako ng $50 dahil ang mahal. Noong unang panahon pa yun. Sa isang apple yun. Tapos confiscated pa. Hindi naman niya nakuha yung apple niya. Hindi niya rin nakain. $50 isang apple. Pero ngayon siguro mahal na ang mga mga ganyan, yung mga penalty. Naalala mo pumunta tayo sa Hawaii? Tayo. Saan bang natin nun? Meron tayong connecting ang flight natin Arizona yata. Arizona ba? Hindi ko matandaan. The same airline, pero medyo late itong aming sinakyan from LA to I think it's Arizona. I can't remember. Medyo late siya. So, ang next na flight going to Hawaii, tapos na check-in at lahat. Nakaabot pa kami, pinauna kaming labas na aeroplano. Sabi ng lalaki na namin, na nakatayo na kaming lahat. Sabi niya, bakit saan pa kayo pupunta? Sabi niya, when you get off the plane, you just make a left. It's just right there. Magkatabi lang yung Hawaii. Sabi niya ganun. Hindi na kayo maglalakad, nandyan lang. Paglabas nyo aeroplano, nandyan na mismo yung para sa Hawaii. Yung gate. Yung gate. Ako guys. Pinauna pa tayo doon Pinauna tayo kasi. Pinauna kami nilabas. Pinauna kasi kami. Nga, meron kami connecting. The same naman ang airline. Hindi yung ibig sabihin, pababa na lahat, syempre. Pero kaya lang yung mga tao, pina-let go kami. Kasi alam na malilate kami. Pero guys, ang masama sa ganon, steward. Apat kami, hindi na kami magkatabi-tabi. Yun. Kasi, pinamigay na yung wala na yung seat allocation. Kahit na wala namang extra bayad yung seat na yon, pero, at saka 5 hours lang yata ang flight. Wala kaming choice. Ang lalayo naming apat. Hindi kami magkatabi-tabi. Kesa naman naiwan tayo. Pero okay na yun. Kasi naiwan kami, mag-aantay ka pa ng ilang oras doon sa airport.
Kanya ayoko rin ng short ang ang Ayoko. layover. Kaya lang walang choice doon sa flight na yon, walang choice. Ayoko ng short na layover, yung 1 oras lang. Gusto ko at I'd least rather wait. Mga 3 hours, ganyan. At least 3, 3. 4, 5, even 5, okay pa sa akin yun. Kasi, I'd rather wait sa airport kasi nagmamadali ako tapos malayo pa yung sunod na gate, yung ganon. Tsaka minsan may mga changes ang gate. May mga changes ang gate. Changes. Hindi ngayon, maglalakad ka, magmamadali ka. Stressful yun, ayoko. Ayoko nun. Buti na malalaki ng mga bata that time. High school na sila. Kaya sila natuto sila ngayon na maaga pa lang, maalis na ng bahay. Ayun. At saka pa ngayon, uso na ngayon yung tasakay ka pa ng ang tawag doon yung bus na papunta sa minsan ng aeroplano. Shuttle. Minsan malayo yung aeroplano doon sa Shuttle bus. Magsa-shuttle ka pa. Kaya kino-close na nilang check-in at a certain time. Kasi, ang proseso, yung hindi ka dapat na ikaw lang inaantay, dapat nakaalis na, ikaw inaantay ka pa. Sa movies lang yun. Aantayin ka pa. Gusto mo nga umaandar ng ganyan yung aeroplano Tapos makakita mo, tumatakbo si Fernando Po Jr. Kabayo. Mahabol tapos biglang bibitin doon sa sa pakpak na Ay, sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. May rest in peace, Fernando. So guys, pakipray yung mga bata, ha? February 17 sila aalis. I think ang una nilang is London and then Paris. Yun, maraming salamat po Panginoon at sa aming dasal at lagi niyo pong pinakikinggan ang aming dasal. Thank you for hearing and answering all our prayers. Maraming salamat at patuloy niyo pong pagalingin yung mga na-pray namin kahapon na may mga karamdaman katulad po ni Donna. Patuloy niyo pong tanggalin ang kanyang karamdaman na meron lang naman siyang flu but still make her better, make her feel better and speed recovery, Donna. Asawa din ni Marvin, Mayo. Ngayon, maraming at saka salamat. Si Meng. Maraming salamat po sa inyo. At saka hindi na namin ma-mention ang ibang pangalan kung may karamdaman kayo. Pero lagi kayong kasama sa aming dasal. Amen. So, sa inyo naman, maraming salamat. Wala na kaming masasabi kung hindi. We love you all. Bye-bye. Mwah. Please like and share and subscribe kung Yun hindi lang nyo pa naman. nagawa. Yun lang Maraming naman salamat. Yun lang naman ang hinihiling namin. Thank you. At saka huwag nyo nang i-skip yung ads, ha. Pagka yung may advertisement na, na lang, huwag nyo na lang tignan. Okay, takpad nyo na lang yung tenga nyo. Pero hayaan nyo siyang naka-on. Huwag nyo ipo-forward. At saka salamat sa mga positive vibes dyan. At saka mga comments, sa mga negative ang mga pag-iisip. Ganun din. Tigil-tigilan nyo na para hindi kayo ma-stress. Ganun din. Maraming salamat sa inyo. Life is too short. Maraming salamat sa panood. Yes. Pero huwag ma-stress. Hindi worth it. Okay. At saka ang inggit, pikit. Okay. Bye-bye. Sarap naman ang tawa mo. Natatawa kasi ako. Bye!